Okay, good morning. Ngayon po ay December 1, unang araw ng buwan ng Pasko, December 1. Ano? Okay, ngayong pagpasok ng December, tanongin ko kayo, may inaantay pa kayo? May inaabangan pa kayo? Ano inaabangan nyo? Bonus, 13th month, yung iba sabi, ako 13th month, 13 years na ako ito, 13th month, wala ako eh. Ano, 13th month, ano pa ba? Bonus, Christmas party, o kaya parcel. May natin mga parcel, mga ano. Actually, ito, doon tayo sa parcel, ano? Kasi tungkol sa parcel itong message ko eh, no? Nung una, hindi ko alam kung ano sabihin ng parcel eh. Natutunan ko lang yung term ng parcel kay Jenny. Kasi nung panahon ng lockdown, dito na uso yung online buying and selling, yung online transaction. Kasi nga bawal yung yung physical na transaction no. So nauso yung online buying and selling. Online mo babayaran yung binili mo, tapos i-deliver na lang sa'yo. At doon na uso yung saitang parcel, Na-experience ko yan noong 2019, parang nasira yung cellphone ko, umorder ako. So nung pag-order ko ng cellphone ko, naladala ko yung pera eh. Tumawag na yung rider, sabi niya, nandito na ako sa Church of Christ. Paglabas ko dito, wala ka naman, sabi, nasan ka? Yung Church of Christ na malaki, yung puti yung buhok. Sa kabila, yung Latter Day, Kung pinuntahan ko doon, nandun yung rider, LBC, di inabot ko na yung bayad ko. Laking, mga 11K yata ito eh, Inabot niya yung parcel, laki. Laking box. Sabi ko parang hindi siya buto, laki ng kahuna. Di ginawa ko, okay na, umuwi na ako. Umuwi na rin yung rider. Nung nandyan ako sa gate, papasok dito, si Jenny nakita ko na sa taas, nakagano'n. Kami sa akin. Ganun pa ako, excited eh. Tinuturo niya yung kahon. Sabi sa akin, paglapit ko, ba't hindi mo binuksan? Baka mamaya bato yan. O nga sabi ko. Alam mo, minsan, gano'n ganun pagka nakakatanggap ka ng parcel, lalo na ang laki ng value yung ibinigay mo, minsan nawiwindang ka, naiisip ka, may kasamang excitement, may kasamang anxiety, may kasamang takot, kasi baka mamaya, iba yung laman eh. Okay na sweets, pinalitan, o kaya baka nabudol ka. So ito na, nung dali-dali ako umakyat, sabi ko, kuha ka ng cutter. Tignan natin. So unti-unti namin yung, tinanggal namin yung box, ang laking box eh. Pagbukas namin yung box, ang daming nakabalot ng mga foam, tsaka yung bubble wrap. May mga papel-papel pa nga eh. Bakit? Litin lang sila mo eh. Laki-laki yung nito, sabi ko. Di tinanggal namin. Ito na, nakita ko na yung kahon ng cellphone. Tinignan agad namin, uy, nakasil. Hindi pa tayo sigurado, sabi ko. Tinignan namin, itunin namin ilang box. Yun nga, yung cellphone na mismong yun yung in-order ko. Hindi nyo ba alam, church, na si Jesus Christ parang gift or parcel sa atin yan ng Panginoon? Dati ganito, ang pagkakaroon mo ng parcel, merong 4 na stage na nakita eh. Yung announcement. Announcement na darating ngayong araw, yung gift, yung parcel mo. Sunod ito, yung unboxing and unwrapping. Ayan, yung receiving. So, di ba, in-announce, tapos tinanggap mo. Nung tinanggap mo, ito yung third stage eh. Yung unboxing and unwrapping. Yung i-reveal mo na. So, pag nabuksan mo na, ito yung pang-apat, yung enjoying. Kung parang si Jesus Christ, nung dumating sa mundo, ganyan din yung 4 stages na dinanas niya, o dinanas natin, o na-experience natin when we get Jesus as our Savior. In-announce siya sa Old Testament. I think the earliest announcement that Jesus Christ will come in this fallen world was in Genesis 3 after Adam and Eve commit sin. In-announce agad ng Panginoon yan na yung anak daw ng babae papalungin yung i-strike niya yung ulo ng ahas ng Satan. Doon pa lang. Pangalawa, ito in-announce din sa Isaiah 9:6-7. Ito yung message natin ngayon. So mayroong announcement. Pagtapos niyan, merong receiving. Kailan na i-receive si Jesus Christ ng sangkatauhan? 2,000 years ago. Saan?
sa Bethlehem, sa isang sapsapan, nung isinilang siya ni Mary. Kaya lang, the problem is this. Nung nabuhay si Jesus Christ bilang Son of God, hindi agad na-gets ng mga taong kasama niya at kasabay ng nabuhay that He was the Messiah, that He was the Savior, He was the Son of God, that He is God in flesh. Hindi nila agad na-gets. Di ba kung minsan ang parcel ganun din sa atin, hanggang hindi mo nabubuksan, hindi mo magigets. Hindi mo malalaman kung anong itsura. Di ba ang regalo ganun din? Hanggang hindi mo tinataluan, ina-unwrap, ina-unbox, hindi mo rin makikita kung ano ang laman. So ito na, kailan na-realize ng sangkatauhan that Jesus was and is the Son of God? Nung namatay na sa cross, nung muling nabuhay, that was the moment that Jesus Christ was fully unwrapped and unboxed as our Lord and Savior. Ano? So ito na, nung namatay na, nung nilibing, nung nabuhay muli, doon na natin na-realize, doon na na-realize sa sangkatauhan. Ito na, kailan na natin i-enjoy si Jesus Christ? Kung tinanggap natin siya bilang Lord and Savior. Dito po sa Isaiah 9:6-7, kaya ako binigyan ko siya ng title na Unwrapping and Unboxing Our Christmas Parcel. Kasi nga, si Jesus Christ parang siya yung gift ng Panginoon sa humanity para maipas tayo sa ating mga kasalanan. Ano? He is the promised Messiah, the promised Lord and Savior. Okay po, dito po sa ating mensahe ngayon, meron akong 4 na A na nakita sa Isaiah 9:6-7. Number 1, letter A, ito po, His arrival. Ayan, yung kanyang pagdating. Okay, let's unwrap yung unang wrap. Tanggalin natin. Makilala yung kanyang arrival. Ano nakalagay sa verse 6 and 7? Ito po. For us, a child is born. To us, a son is given. Nakita niyo yan? Ano ang ibinigay? Baby, child, ipinanganak. Lalaki, ibinigay. Okay, back tayo sa arrival, church. Kapatid, kaya mo bang ibigay yung anak mo sa mga undeserving na mga tao? No way. Sabi ni Julia, no. Ayaw. Hindi pwede. At on the first place, hindi naman sila karapat-dapat. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, a child was born, a son was given. His arrival. Sabi ko ba, church, dito yung pagiging tao ng Diyos in Christ Jesus, God became human is an absolute foundation of Christian faith. Totoo po yan. Absolute foundation yan. Talagang importante yan. Na yung Diyos nagkagawang tao. Actually, ito yung pagkakaiba ng Christian faith among other faith na yung Diyos nagkagawang tao kay Kristo Jesus. Si Buddha, he never claimed to be God. Ayan, si Muhammad, hindi siya nag-claim na Diyos siya. Si Tao, yung mga iba't ibang mga religious leaders, they never claim that they are God. Only Jesus Christ, mga kapatid, that in Jesus Christ, yung Diyos na makapangyarihan, na unreachable, na masyadong transcend, na masyadong malayong distansya sa atin, ay naging tao. Nakakawakan na, nayakap, nakausap, at hindi lang yan, ibinihis yung sangkatauhan natin. At kasama sa pagiging tao ng ating Panginoong Jesus, nahirapan siya, na-experience niya yung struggle mo, na-experience niyang mag-struggle against sin. Kaya lang si Jesus Christ never sinned, mga kapatid. So God became human. Next, ano pa sabi ko dito, without the coming of Jesus, kung hindi pupunta si Jesus Christ dito, crucifixion and resurrection won't happen. And still, we are doomed because of our sin. So yung pagpunta dito ng ating Panginoon, yung first Christmas, ito yung first step ng Panginoon para tayo i-redeem, para tayo iligtas. So yan yung kanyang arrival. A son was born, a child was given. Pangalawang letter A, ito po. Meron siyang aliases. O merong alias. Di ba may mga, pag nanonood tayo ng mga teleserye tuwing gabi, nanonood tayo ng Batang Quiapo. Ngayon may bagong palabas Batang Riles naman. Ayan, So susunod na, pagkapunta nito, gagawa ko ng bagong palabas Batang Church. Ayan. Patay sila ron sa Batang Church. Okay, ito yung kanyang mga aliases. Ano sabi po nito, And the government will be on his shoulder. Hindi ko yan, Ito po,
Ano yung tawag sa kanya? He will be called, number one, Wonderful Counselor. Actually, yung counselor dito, hindi yung politikang tatakbo, yung konsehala, hindi yung ibig sabihin yan. Pag sinabing counselor, tagapayo, comforter, advisor, advocate, yun yung ibang term ng counselor. Ano? Pangalawa, na alias na ginamit ng Panginoon o ibinigay sa kanya, doon mo tinawag siyang mighty God. Sabi ng mga Bible, sabi ng mga Hudyo, akala nila nung una na yung tao na pinipertain sa Isaiah 9:6 was King Hezekiah. Kasi si King Hezekiah, siya yung nagbigay ng reform, nagbigay ng boost ng ekonomiya ng Judah during his time. Pero sabi nila, hindi si Hezekiah to kasi nakalagay mighty God eh. Pagka ang tao, describe mong mighty God, hindi tao yan, God yan. Ano? Talaga si Jesus Christ talaga yan. Ano? So ang tawag sa kanya, unang-una, Wonderful Counselor, Mighty God, ito pa, Everlasting Father. Yung pang-apat, Prince of Peace. So yun yung kanyang mga aliases. Isa-isahin natin, church. Okay, tingnan natin dito. Ano yung number one? Wonderful Counselor. Pag sinabing wonderful, ibig sabihin, nagbulat ako ng dictionary. Astonishing. Kamangha-mangha. Pag sinabing wonderful, admirable. Kahanga-hanga. Ano? So, biruin mo nung kamangha-mangha na, kahanga-hanga pa. Ito yung counselor, advisor, and defender. Kita nyo yung church. Jesus Christ is our wonderful counselor. Ano? Actually, naisip ko rito, nung kinocontemplate ko, pinagbubulay-bulay ko sa isang wonderful counselor. Naalala ko yung babaeng inakusahan ng mga religious leaders ng pangangalunya during na si Jesus Christ ay nagtuturo. During mo sabi ng mga religious leaders, Lord, nahuli namin to caught in the act of adultery. Anong gagawin namin? Ang sabi ng Panginoon, kung sino man unang nagkasala o walang kasalanan, sige sila magbuhay naman nung tirahin, batuhin itong babaeng ito. Eh wala. Malis. Nag-alisan yung mga tao na gustong bumato at nag-aakusa doon sa kawawang babae. Ano? Ano sabi ng Panginoon? Hindi rin kita i-judge. Sabi ng Panginoon. No? Hindi kita i-judge. Sabi ng Panginoon. Ano? Dito papasok yung ating wonderful counselor. Yung bang ang dami nating problema, ang daming pumapasok sa isip natin, ang daming accusations, ang daming anxieties, ang daming hinala. Pero mararamdaman mo ang comfort ng wonderful counselor through Jesus Christ. Mga kapatid, it is simply because He is our astonishing, admirable defender sa buhay natin. Yan. Number one, wonderful counselor. Pangalawang alias na ginamit, ito po, mighty God. Yan, mighty God. No? Nung araw, meron kaming sapatos nung araw, yung tawag doon, mighty kid. No? Ito matindi, mighty God. Ayan, no? Actually, salitang mighty, kung saan-saan ginagamit, minsan yung mighty, sigarilyo eh. No, na nakikita ko minsan. Pabila po ng mighty, minsan ako yung, ano yung mighty? Pagtingin ko, Yosef pala yun, ano yung pala yung mighty? Ayan, no? So ito, no, dito si Jesus Christ, tinawag ng mighty God, mga kapatid. Ano yung sabihin ng mighty? Hero, strong. Kung sinabing invincible, hindi kayang talunin. Pero ito, no, what does it mean when we say Jesus Christ is our mighty God? Jesus as mighty God, bakit siya tinawag na mighty God? It is simply because Jesus Christ was able to defeat sin, death, Satan, and hell. O, biruin nyo, no? Siya lang ang nakatalo sa kasalanan. Tinubusog tayo sa kasalanan eh. Siya lang ang nakatalo sa kamatayan. Muli tayong ibubuhay kapag tayo nasa kanya sa kamatayan. Siya lang ang nakatalo kay Satan sa demonyo. At siya lang ang nakatalo sa hell. Pero yun, ano sabi niya? Na maging yung church niya, yung gates of hell, kaya nag-prevail. Sabi ng ating Panginoon. So, pero yun, no? Akala natin ang matinding kalaban natin sa buhay. Ano kung ano? Pera, ekonomiya, bagyo. Hindi. Actually, itong apat na ito ang matinding kalaban natin sa buhay. Kasalanan, kamatayan, demonyo, impyerno. Na kahit kailan, kapatid, kahit mag-joint force tayo, hindi kahit talunin to. Only Jesus Christ defeated these four strong enemies natin. Kaya tinawag si Jesus Christ as our mighty God. Hero, strong, and invincible. Mga kapatid. Okay, next. Pangatlong alias na ginamit, ito po.
everlasting Father. Di ba pagka ikaw ay tatay, ano ang number one function ng tatay sa anak? Kasi pag sinabing father, it pertains to a relationship between father and daughter. Di ba? Hindi pag sinabing father, relationship yan ng tatay tsaka ng anak. Pag sinabing father, hindi yan yung relationship ng asawa, lalaki at babae. Tama po yun, mga kapatid. Para mag-gets nyo doon, di ba? Pagka kayo mga kababaihan ba, kasama niyo yung asawa niyo, sino siya? Si Father, si everlasting Father ko to. Hindi ganun asawa ko to. O, di ba mga kapatid no? So pag sinabing everlasting Father, it pertains to the relationship, or to the description that God is our Father and we are His children. Tama po ba mga kapatid Ano ang function ng tatay? Ito yung basic function ng tatay sa family. Siya yung nagmamahal, we love, nagko-comfort. Ibig sabihin yung nagko-comfort, inaalim yung mga anak, lalo pa tayo anak, umuwi ng sawi, gano'n. Naalala ko yung, merong binigay yung tiyahin kong bike nung bata kami. Siguro high school ako yung kapalit namin bunso, elementary, grade 6 yata siya. Ang problema yung bike, naputol yung kapatid ko. Ang sabi nung magbubutol, uy, alam mo boy, nakita ko yung kasama mong nagbabay ka. Nasagasaan dun. Puntahan mo. Yung kapatid ko naman, siyempre bata pa, pinuntahan kahit wala naman siyang kasama nagbabay. Sabi nung budol-budol, akin yung bike mo, hawakan mo. Siyempre kapatid ko pinuntahan, nandun ako kato ng Independence. Pagtingin niya, wala naman. Pagbalik niya, wala na yung bike. Sakto nandun yung lolo namin sa bahay. Di nakita ko si Julio umiiyak. Kasama yung lolo namin nakakabay. Ba't kayo umiiyak? Yung bike wala na. Sabi ko, laki ng boses yung bike wala na. Yung lolo ko, tatawa-tawa lang. Hiyaan mo na. Ayos lang yan. Maliit naman yung bike. Ay, laki-laki mo na, sabi. Binilan tayo ng bago. Sabi ng lolo ko. Actually, yan yung comfort na tinatawag Ano yung bang pagsawi-sawi yung mga anak ninyo, kapatid, i-comfort ninyo. Kayo bang mga tatay, ganun ba ang ginagawa ninyo kapag kayo anak ninyo, baga nabasted ng nililigawan, iniwan ng jowa, ginaganon nyo ba? Kino-comfort nyo ba? O baka naman iba sa inyo, inaalasta nyo pa. Bagsak na nga sa exam mo ba, aasarin mo pa. Nakakuha ng 4/10, kasi mo 4/10, ganun mo pa. Di ba? Hindi dapat ang anak pagka kayo nasasawi, kino-comfort. Ayan. Anong point dito mga kapatid? Si Jesus Christ is our Father who comforts us. Comforts us in our failures, comfort us when we commit sin, comfort us kapag napipighati tayo sa buhay. So pangalawa ito yung protect. Di ba siya yung nagpo-protect sa atin, iniingatan tayo, pinoprotektahan tayo. And then yung pang-apat na pinakaginagawa ng tatay, siya yung nag-provide, mga kapatid. So, ano yun ang ginagawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Listen to this, ano ang point dito? Bakit may everlasting? Ang tatay natin sa mundo, hindi magpakailanman kaya tayong mahalin, i-comfort, i-protect, and i-provide yan. Kasi ang tatay natin, pareho na nating tao Nangihina, nawawala, namamatay. Pero ang description kay Jesus Christ, He is everlasting Father. Doon mong magpakailanman, gagampanan niya, gaganapin niya yung pagiging ama sa'yo. Wow, ang ganda nun. Yung bang meron kang unlimited supply ng love, comfort, protection, and provision sa buhay mo? Di ba't ang saya-saya nun? Ba't parang yung iba ko sa inyo malungkot, mga kapatid? Dapat magsaya tayo. Kasi si Jesus Christ is described as everlasting Father who provides what? Unlimited love, comfort, protection, and provision, mga kapatid. And then yung pang-apat na description kay Jesus Christ o alias niya, Prince of Peace. Ang ganda nito, Pag sinabing kapayapaan, ano yung sabihin nito? Wala kang iniintindi, wala kang inaalala. Bagamat meron kang inaalala, wala kang inaalala. Iba kasi yung may inaalala sa inaalala, pinag-aalala mo. So we have no worries with Jesus as our Prince of Peace. No worries, kapatid.
Kahit may bagyo, kahit anong mangyari, no worries because of Jesus Christ. Jesus Christ is our Prince of Peace, kapayapaan. Yan. Pag kay Christ ka, meron kang peace. Yan. Sabi mo sa katabi mo, you may now rest in peace, kapatid. Yan. Hindi yung peace na ano yan, ay yung kapayapaan kay Lord. Okay, no? Okay, next. Ano pa ba? May nakalagay ko ba yan? Yan. Ito yung pangatlo. Pangatlong letter A, yung kanyang authority, church. Basahin natin yung Isaiah 9:7a. Ito ang sabi. Of the increase of His government and peace, there will be no end. Ay, grabe. Ang ganda rin ito, no? Ang sabi, lalawak pa raw yung kanyang pamamahala, pamunuan. At ang kapayapaan ay walang hanggan. O di ba yung mga kapayapaan na ibinibigay ng tao na-expire? Ano ginagawa natin kapag hindi wala pa tayo kay Lord? Ano ginagawa natin pagka tayo balisa? Bili mo nga ako ng Red Horse, natitins ako eh. Inom ka nun. Nawala na yung tama, balisa ka na naman. Yung iba nagtitake ng drugs kasi para magkaroon ng kapayapaan, nawala na yung tama. Di ba na-expire yung kapayapaan na nararanasan mo, kapatid? But the peace that Jesus provides has no expiration. Because Isaiah says, no end daw eh. Walang hanggan yung kanyang kapayapaan, mga kapatid. So grabe pala ang authority ng Panginoon eh, no? No end. Ano? Kaya lang ang problema, hindi natin nakikita eh. Bakit hindi natin nare-realize that in Jesus Christ, we have no ending peace? Alam ba kung bakit? Kasi si Jesus, hindi ko natin pinibigyan talaga fully eh. Hindi talaga natin pa nabubuksan yung Christmas gift natin from God through Jesus Christ eh. Ano? Di ba kapag bumibili ka ng parcel o sa online, di ba kailangan totally mabuksan mo yan, matalupan mo yan, nang sa gayon, makita mo at ma-enjoy mo mismo. The problem with us Christians right now was that dumating na si Jesus Christ as our Christmas gift, as our gift from God, pero we never fully unwrap and unbox Him and use and enjoy Him into our lives, mga kapatid. Ano, kaya kung minsan, hindi natin nagagamit, hindi natin nare-realize eh. Pag kay Christ pala, meron ka palang unending peace eh. Pag kay Christ ka pala, meron ka palang wonderful counselor eh. Pagka na kay Christ ka pala eh, meron ka palang everlasting Father, mga kapatid eh. No? So yan, meron siyang authority. Ang description, yung government, yung kanyang kapayapaan is unending. No? Pero ang kapayapaan na binibigay ng tao, grabe na, masisira ang kapayapaan eh. O, tama, di ba? Mamaya-maya, meron na ng mga bansa bigla nag-aaway, nag-igarahan, nagtitirahan ng missile, you know. Sa Pilipinas nga, mga kapatid, eh, magulo na lalo yung politika natin eh, no? Nag-aaway yung Vice President, saka yung Presidente natin, pati yung dating Presidente, nakasali pa mga kapatid. Di ba ang gulo-gulo mga kapatid? Ano? Actually, ang sagot dyan, si Jesus Christ, nasa rin magkaroon ng kapayapaan, ano? After nung kanyang authority, ano yung pinaka-last na A, mga kapatid? Ito yung last A. Paki-flash ka. His accomplishment. Ano yung accomplishment na sinasabi? Ano yung makakamit ni Jesus Christ? Basahin natin yung 7b, ano, yung pinaka-last part nito. Ano? Ito po ang sabi, He will reign on David's throne and over His kingdom. Ibig sabihin, si Jesus Christ, parang magpapakita siya ng mga Davidic kingdom. Pag sinabing Davidic kingdom, ito yung peak, ito yung climax ng kapangyarihan ng Israel eh. Ako kahit mga Israelites ngayon, yan yung pinakahinahangad-hangad nila eh. Yung maibalik sila sa estado nung panahon ni David at ni Haring Solomon, na kung saan nandun sila sa tuktok ng kapangyarihan. Mga kapatid. Ano sabi dito ni Isaiah? Si Jesus Christ daw, mamumuno raw siya saan? Doon sa trono ni David na kanyang lolo. Ano ho? At mag-i-establish siya at pangahawakan niya ito sa pamamagitan ng justice and righteousness from that time on and forever. O tignan nyo ito, pero dalawang term na binanggit eh. Justice and righteousness. When we say justice, ano yung pinaka-simplest term to describe the word justice? Ako nakaisip ko ito, fairness. Yung pagiging patas.
Ano? Kung ano yung ginawa ng tao, ibigay mo. Kung ano yung kasalanan ng tao, ibigay mo. Okay? Ang tawag dyan, justice eh. Di ba may mga kabataan ngayon kapag nakaka-experience ng unfairness sa buhay, nasa ng hustisya, gumaganon eh, no? Pero si Jesus Christ, ibibigay niya yan. Kung hindi ka man na-rewardan because of your good things na binigay, na ginawa mo, ibibigay siya ni Jesus Christ yung justice. Kung ikaw man ay sinaktan, no, na argabyado ka, at nakikita mo na yung mga taong evildoers, yung mga taong kurap sa mundo, ay nagliligaya pa, don't worry, because Jesus Christ will give them justice. Ano? And then yung pangalawang term, ito yung righteousness. Ano yung sabihin ng righteousness? Yung katwiran. Yung bang itatama niya lahat ng mali. Itatama niya lahat ng hindi maayos. Iko-correct niya yung hindi tama. Ayun yung sabihin ng righteousness. So kung mayroong mga hindi tama na nangyayari sa buhay natin, o kaya may mga kasalanan pa tayo, Jesus Christ is our righteousness. Bang itadirect na yung buhay mo sa tama, sa katwiran, aalisin yung kasalanan mo, tutulungan ka niya to prevent sin. Yan po yung pagpulso ng ating Panginoon sa righteousness. At ang sabi, from that time on and forever. Yung pangatlong term na nakita ko nito, yung the zeal. The zeal of the Lord Almighty will accomplish it. Tingnan natin yung sa outline friends. Justice, righteousness. Doon tayo sa pangatlo. Yung zeal. Ano ibig sabihin ng zeal, mga kapatid? Pag sinabing zeal, hindi ito yung yung selyo seal yun. Zeal. Pag sinabing zeal, meron kang enthusiastic diligence. Ano yung enthusiastic? Yung bang ganadong-ganadong ang gawin mo o ma-achieve mo yung righteousness and justice. Ibig sabihin, Jesus won't stop giving His effort until ma-achieve niya yung justice and righteousness sa mundo. And then lastly, balik tayo sa chapters, verse 6. Meron ko napansin dito yung Bible, yung sabi rito, for us a child is born, to us a son is given. Ito pa, and the government will be on His shoulder. Accomplishment ni Jesus Christ yan. Anong ibig sabihin kapag yung gobyerno, yung pamahalaan, nasa balikat niya? Ako nakita ko dito, binubuhat ni Jesus Christ yung government. Hindi yung government natin yung governing bodies sa mundo, binubuhat niya. Ano ginagawa ng ibang politicians sa government? Sometimes they put the government under their feet. Most of them, they put the money of the government inside their pockets. Pero si Jesus Christ, He was described as the one who lift government on His shoulder. Kasi pag ang tao nagbubuhat at nilalagay niya sa balikat niya, may malasakit. Merong care, mga kapatid. Merong love. So nakita yung concern ng ating Panginoon. Kaya ako rin niwala, si Jesus Christ lamang ang maging kasagutan sa lahat ng mga nangyayaring kaguluhan in this fallen world. Okay, dito na ho tayo sa conclusion natin. Tandaan po natin mga kapatid, ngayong Pasko, sabi ko nga, ano-ano yung natin, ano-ano yung mga inaasahan natin. Back tayo sa introduction ko. Di ba't ang parcel, merong apat na stages. May announcement kung kailan darating. Ito yun, yung announcement ng kanyang pagdating sa Old Testament. Merong moment of receiving. Ayan na. Tinanggap na 2,000 years ago, nung si Jesus Christ ay isinilang sa Bethlehem, nung siya'y namuhay bilang tao, na-receive na. But the problem with those people, they don't fully recognize and know Jesus Christ during that time. So ito na. Kailangan, pagka ang parcel tinanggap mo, meron kang unwrapping and unboxing para fully makita mo, makilatis mo kung ano talaga yung parcel mong yan, kapatid. Nabuksan na lang si Jesus Christ, na-i-reveal na lang siya, fully revealed na lang siya nung siya ay namatay, muling nabuhay sa kamatayan. Nung ipinangaral siya ng kanyang mga alagad. At ngayon sa atin umabot, na-enjoy na natin si Jesus Christ bilang the gift of God to humanity
as our Lord and Savior. Tama po ba mga kapatid? Ano? Ngayon ito, no? Ngayong Pasko, nagkakaroon tayo ng minsan, pansin niyo yung mga kanta sa Pasko. Minsan, yung ang hugot sa buhay, di na sa kanta ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Yun, yung mga ganun no? Actually, ang bida hindi yung Pasko yung sarili niya Ito sa kanta, dinaan na sa Pasko nakakapatid no? Ang ganyan talaga ang nature ng tao, no? Kapag lumarating itong event na Christmas, we always have this tendency to seek happiness. Whenever Christmas comes, we always have this tendency to seek and pursue happiness. Ayan. Ano ibig sabihin nito? Saan kaya ako magmumol pagka-Christmas na? Ayan. Sino kaya yung magbibigay sa akin pagka-Christmas na? Saan kaya kami papasyal pagka-Christmas na? Ano kaya ang ihahanda ko pagka-Christmas na? Ayan. Kami ni Brother Billy, may maghahanda kami pag-Christmas. Pansit na may kanin, mga kapatid. Yan yung mga ganyan naisip natin no? Pero tinanong to, balik tayo sa yung conclusion natin. Dito, makinig ko kayo. Happiness isn't about getting all you want in life. Alam mo kung ano yung happiness? It is about realizing and enjoying what you already have. What or who? Sino yung nasa buhay mo na hindi mo pa nare-realize? Kailangan si Jesus Christ. Alam nyo kaya sa maraming Kristiyano yung malungkot pa, alam nyo ba kung bakit? Bagamat nasa kanila na si Kristo hindi pa talaga totally unboxed and unwrapped. Naniniwala mo ba kayo? Oo. Bagamat nasa Christ ka na, yung pala si Jesus Christ pa pala, hindi pa pala totally unboxed and unwrapped. Mga kapatid. Pero pa dito yung bumili ng parcel, nakalagay na sa yung pinggan mo nakalagay na sa platera mo, pero meron pa rin mga bubble wrap, kapatid. Wala mo yatang gano'n. Bumili ka ng TV, yung TV mo nakabalot pa, pero pinapanood mo. Hindi mo ma-enjoy yan. Oo. Ang daming Christian ganyan Kaya hindi nila ma-enjoy si Christ, hindi pa talaga totally unboxed and unwrapped. No? Kaya nga yung mga tao kasama ni Jesus Christ, kung siya'y nabubuhay, pinutuligsa siya, hindi siya ina-appreciate, hindi siya wino-worship. Actually, pinagbintakan pa nga siyang demonyo kasi nga, hindi pa na-unbox at na-unwrap sa kanila No, tama mo ba? Kaya nga si Peter, nung nangaral doon sa Acts 2, no, doon sa early chapters ng Acts, na-realize nung mga tao umusig kay Kristo na si Jesus Christ pala yung Messiah at sila pala yung pumatay at dahil para sa kanila namatay si Lord. Doon sa Acts 2:30, ano sabi? Repent and be baptized, sabi ng ating Panginoon. That was the very moment when these people na-unwrap at na-unbox nila si Jesus Christ. Kaya dapat ngayong Pasko, mga kapatid, pero ang tagal na pala nating Christian, pero hindi pa pala totally unbox and unwrap sa buhay natin si Jesus Christ. Kailangan ma-realize natin yan Kailangan makita natin that He is our wonderful Counselor, everlasting Father, Mighty God, Prince of Peace sa buhay natin. No? So, hindi na lang tayo magtatapos. Kahapon, nagpunta kami ni Brother Phil kasama yung mga kababaihan, yung mga intercessor, doon sa Burol, yung isa nating kapatid. Actually, kasama sa pamilya ni Guzman. No? Kung malalaman mo rin yung accidenting nangyari, nung dumating, kasabay ito yung bagyong Pepito Parang linggo ng madaling araw, doon sila na nadaganan ng truck. Ang nakakalungkot, isang pamilya yung pinuha ng trahedyang ito. So nakiusap yung family, balik kami doon, mag-message ako, maggawain. Sige, sabi ko, punta tayo, sabi ko, Brother Billy, punta kami kahapon. Nakakalungkot talaga, no? Yung sabi nga ng isang kapatid, ano ba naman ito, magpapasko na lang. Isang pamilya pa rin nakuha. Actually, masakit yan Tanawin po kayo kung sa inyo mangyari, hindi ko masakit. Kaya sabi ko talagang masakit, hindi biro. Minsan tayo bilang tao, kapag nakaka-experience ng ganyang pangyayari sa buhay natin, no? Anong masasabi mo about that? Minsan naiiba yung paniniwala mo sa Diyos Di ba sa sobrang suffering, kung minsan tatalawin natin si Lord Ganito
Lord, kung mahal mo ko, bakit hinayaan mong mangyari ito? Di ba? O kaya minsan tatanungin natin, we question the love of God. O kaya ito, pwede natin i-question ito. I-question natin yung power of God eh. Lord, kung talagang makapangyarihan ka at mahal mo, bakit hindi mo napigilan yung truck? Bakit nangyari pa rin ito? Siguro, Lord, mahal mo ko, pero hindi ka makapangyarihan. Nakaiiba na yung paniniwala natin eh. It might be, suffering happens to me simply because God loves me, however, He is not strong enough to deliver me from this suffering. Naiiba na yung paniniwala natin kay Lord eh. O kaya, mahal mo ko pero hindi ka makapangyarihan. O kaya, Lord, kaya mo pero ayaw mo. Baka naman, Lord, you are angry at me, you are punishing me, kaya nangyayari ito. Pero hindi, the Bible continues to affirm that God is all-loving and all-powerful. Pero bakit nangyayari pa rin ang suffering? O kaya, ito matindi, worst case scenario. Siguro walang Diyos kaya nangyayari ang paghihirap, pain and suffering sa mundo. Di ba? Kumisyon kaya ang tao, iba-iba ang paniniwala patungkol sa Diyos because of pain and suffering. Ang tawag ni C.S. Lewis dyan, the problem of pain. Mga kapatid. Bilang Kristyano, parang tayo sasagot sa mga ganong katanungan. Ako, hindi naman kailangan ni Lord na i-defend natin siya. No? Ang nakikita ko lang dito, ang question ko lang is ibalik sa ating mga tao nagsasuffer. Ito ang challenge sa atin. Kung sakaling mangyari ba sa atin itong mga itong tragedy sa buhay, mamahalin mo pa rin ba si Lord? Magsisigba ka pa rin ba? Sasabihin mo pa rin ba sa kanya, Lord, I love you. Magamat mahirap, pero kailangan natin ituloy. Meron pang isang balita sa Amorin, Batangas yata, yung dumaan naman yung bagyong Christine. Dito once nagdampot ako eh. Yung nagkaroon ng landslide sa Batangas, ang survivor lang yung ama. Sabi niya, yung tatlong anak ko, tsaka yung asawa ko, namatay. Kasama yung ibang relatives ko. Isa ang hirap i-question yung gano'n eh, no? Ang hirap i-comfort yung gano'n tayo. Sabi mo, mahal ka ni Lord, makapangyarihan ng Diyos, nandyan si Lord. Hindi, ito ba nangyayari sa akin eh? Hindi ba mahirap mga kapatid, ano? Pero anong napansin ko, ang sagot ni Lord dyan, tatlong bagay. Yung kanyang pagpunta, yung kanyang kamatayan, at yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pag maa-unwrap mo si Jesus Christ fully, you will find the answer to life's most difficult, painful question, kapatid. Yung kanyang pagpunta, yung kanyang kamatayan, at yung kanyang pagkabuhay. Sa theological terms, ang sagot ng Panginoon to human pain and suffering, incarnation, atonement, and resurrection. Dahil sa tatlong main doctrines ng Christian, sinagot ng Panginoon ang human pain and suffering. Hindi tayo tinanggal ng Panginoon sa paghihirap. Ano ang ginawa ng Panginoon? Sinamahan niya tayo sa paghihirap. Naging tao siya, na-experience niyang masaktan, na-experience niyang mabuli, na-experience niyang matorture, na-experience niyang ma-reject, na-experience niyang mamatayan, kagaya nung kay Lazarus, di ba? Na-experience niya lahat ng human pain. You know? So si God, ang sagot niya sa akin, minsan ang tanong natin ano eh, where is God when it hurts? Alam mo ang sagot? Nasa cross. Nakapako. Where is God when it hurts? Naging baby. Nasa sabsaban. Where is God when it hurts? Bumuhay muli. Nagkaroon ng resurrection. No? Tayo po tumayo ngayon mga kapatid. Ako naniniwala, if we have full knowledge about Jesus Christ, sabi ko ngayon talagang totally unwrap and unbox mo si Lord. Lahat ng confusing questions, lahat ng painful problems in life, kayang sagutin because of Jesus Christ. Mga kapatid. Ano? Kaya na dapat ang itanong natin ngayon, hindi na si Lord eh. Huwag na tayo magtanong kayo, ano natin yung faith natin? Kung sakaling mangyari sa iyo, yung worst case scenario sa buhay mo, magdadasal ka pa rin ba? Magpupuri ka pa rin ba? Magpapatuloy ka pa rin ba sa pananampalataya? Kung sakaling mawala sa iyo yung pinaka-precious loved one mo sa buhay, will you continue to say, Lord, I love you? Will you continue to say, Panginoon, nagpapasalamat pa rin ako sa buhay? Will you continue to say, Lord, I'm still yours? Di ba't pagamat mahirap, pero hindi, kailangan talaga, Lord, kapit lang eh. Ang mahirap ito eh, nangyari na nga ang tragedy, bumitaw ka pa kay Lord.
Ayun ang worst case scenario, kapatid. Napakahirap. Sana po mga kapatid, huwag tayo matagpuan ng Panginoon bumibitaw sa pananampalataya. Sana nandyan pa rin tayo. At para magkaroon tayo ng kalakasan, kailangan talagang fully ma-unbox si Jesus Christ sa buhay natin. Kailangan ma-realize mo that He is your wonderful counselor, that He is your everlasting Father, that He is our mighty God, that He is the Prince of Peace sa buhay natin, na kahit na anong mangyari, Lord, payapa pa rin ako. Lord, kahit na naging storm na sa kapaligiran ko, Lord, I will still praise you during the storm. Mamahalin pa rin kita, pupurihin pa rin kita. Ito yung sinasabi ni Pablo that there is strength in our weaknesses. Na kahit na mahirap ang buhay, merong strength. Kapatid. Tandaan natin, yung incarnation, yung crucifixion, yung atonement, tsaka yung resurrection ng ating Panginoon. Pag yan talagang niyakap mo, kahit na anong question, tukso ng demonyo, you will be unstoppable, kapatid. Kasi kilala mo kung sinong meron kayo. Kilala mo si Jesus Christ bilang iyong Lord and Savior. Tayo mo ko tayo na natin. Father in heaven, thank you so much, O Lord, for this wonderful morning. That once again, we have fully unwrapped and unboxed, O Lord, your given to us. That is your one and only Son, Jesus Christ. Salamat, Panginoon, dahil muli, sinasariwa namin, Panginoon, yung kanyang pagpunta, yung kanyang accomplishment, yung kanyang gagawin at ginawa sa buhay namin, na siya pala yung aming mighty God, wonderful counselor, Prince of Peace. And because of that, Lord, thank you. Na bagamat sa kabila, Lord, na may mga pinagdadaan ng aming kapighatian, kahirapan sa buhay, struggle, pero Lord, magagawa namin magpasalamat dahil fully na-appreciate namin si Jesus Christ bilang Lord and Savior sa buhay namin. Salamat, Father God, and I am praying, O Lord, sa mga kapatid ko, Lord, na may mga pinagdaraanan. Nang nawa, Panginoon, magpakatatag kami, patuloy kami kumapit sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, at huwag na huwag kami bibitaw. Lord God, yakapin yung sila, Panginoon, at samahan, Panginoon, sa kanilang struggles. Panginoon, ito po ang aming pasasalamat at panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po lang, Amen. God bless you.